Hayagang nagbanta si Sergey Lavrov ng Russia sa Europa ng digmaan sa United Nations General Assembly at binanggit pa kung saan magaganap ang pag-atake. Sabi ni Lavrov, ang Europa ay naghahanda ng pagsakop sa mga teritoryo ng Russia tulad ng Kaliningrad, inilalapit ang militar sa hangganan at naghahanda ng pag-atake sa Russia. Kaya handa ang Russia na kumilos ng maagap. Paalala ko lang, eksaktong ganitong senaryo rin ang inimbento ng mga Ruso noong inilunsad nila ang malawakang pananakop sa Ukraine noong 2022. At si Lukashenko, gaya ng natatandaan ninyo, ay ipinakita pa nga ang 4 na direksyon kung saan di umano'y naghahanda ang sandatahang lakas ng Ukraine ng pag-atake. Sa Europa, mas madalas nang naitatala ang paglipad ng Russian drone na nagmamanman sa mga pasilidad militar. Higit pa rito, ang mga Russian fighter jet ay pumapasok na sa himpapawid ng mga bansa ng NATO. At sa Europa ay pinag-iisipan na nilang pabagsakin ang mga Russian na eroplano sa kanilang teritoryo. Mas madalas nang naitatala ang mga Russian drone sa mga pasilidad militar. Higit pa rito, ang mga Russian fighter jet ay sumasalakay sa NATO at sa Europa ay pinag-iisipan na nilang pabagsakin ang mga Russian na eroplano sa kanilang direksyon. Higit pa rito, ang mga Russian fighter jet ay sumasalakay na sa airspace ng NATO at sa Europa, pinag-iisipan na nilang pabagsakin ang mga Russian na eroplano. Higit pa rito, ang mga Russian fighter jet ay sumasalakay na sa airspace ng Europa at pinag-iisipan nila ito. Ipinaalala ko na noong Disyembre 2021, bago ang malawakang pananakop sa Ukraine, nagbigay ng ultimatum ang Russia na bumalik ang NATO sa mga dating hangganan. Noong 1977, tumanggi ang NATO na sundin ito at pagkatapos nito ay sinundan ng pananakop sa Ukraine. Doon, gumawa ang Russia ng dahilan sa pananakop dahil tumanggi ang NATO umatras. Inisip ng Kremlin na nasa Ukraine na ang NATO kaya sinimulan ang malawakang digmaan laban sa atin. Sa ganitong paraan, nilikha ng Russia noon ang dahilan para simulan ang digmaan. Habang nagsasalita sa United Nations General Assembly, sinabi ni Lavrov ang mga sumusunod. Narito ang mahabang sipi. Sinundan ito ng banta ng puwersa laban sa Russia na inakusahan ng pagplano ng pag-atake sa NATO at European Union. Paulit-ulit itinanggi ni Pangulong Putin ang ganitong provokasyon. Wala at hindi nagkaroon ng ganitong intensyon ang Russia. Ngunit anumang agresyon laban sa aking bansa ay tiyak na lalabanan. Walang dapat pagdudahan dito ang mga nasa NATO at European Union, lalo na yung hindi kumbinsido ang mga botante sa digmaan laban sa Russia at pinipilit maghigpit ng sinturon, pati na rin yung lantaran ang panig. Nagpapahayag ng paghahanda para sa pag-atake sa aming Kaliningrad na rehiyon at iba pang mga teritoryo ng Russia. Ibig sabihin, si Lavrov ay hayagang nagsasabi kung saan mismo handang umatake ang Russia sa Europa. Ipapaliwanag ko ngayon kung ano ang ibig sabihin nito. Una sa lahat, gusto kong sabihin na itong si Sergey Lavrov noong Pebrero 2022 ay tiniyak sa buong mundo, kabilang na ang United Nations General Assembly, na hindi kailanman balak ng Russia na salakayin ang Ukraine. Pero umatake sila. Ganyan talaga ang mga hindi marurunong maligo na Ruso. Yan ang kanilang likas na ugali. Ibig sabihin, nagsisinungaling sila sa tuwing bumubuka ang kanilang bibig. Walang saysay paniwalaan ang mga sinasabi niya dahil binabasag ni Vladimir Putin ang mga alamat tuwing nagsasalita siya. Wala kaming balak umatake. Kalokohan lang yan. Narinig na namin dati. Talakayin natin kung paano nililikha ng Russia ang dahilan para umatake sa Europa. Ito na ang pangalawa, kaya ganito ang sitwasyon. Mas madalas nang nakikita ang mga drone ng Russia sa mga military na pasilidad ng mga bansa ng NATO. May mga drone na namataan sa military base sa Denmark, Sweden, Finland, Norway, Latvia, Estonia, Pransya at Alemanya. Bukod pa rito, ang mga Russian na MiG-31 na fighter jet ay pumasok sa himpapawid ng Estonia at lumapit sa Latvia. Sa Dagat Baltic, napansin ang mga Russian na barkong pandigma na naglulunsad ng mga drone. Nakatigil sila at naka-off ang sensors nila. Dahil sa bagong banta, napipilitang mag-react ang mga bansa ng NATO. Nagpahayag ang alyansa na magpapatupad sila ng mas pinaigting na pagbabantay gamit ang mga bagong multi-domain na puwersa at kagamitan sa rehiyon ng Dagat Baltiko. Sinabi nila na kabilang sa mga bagong kagamitan ang mga plataporma para sa intelihensya, pagmamanman, recognition at isang frigate na pangdepensa sa himpapawid.
Palalakasin ng bagong kagamitan ang misyon ng NATO na Baltic Guardian na sinimulan noong Enero. Bilang tugon sa serye ng mga insidente kung saan nasira ng mga Ruso ang mga power cable, linya ng telekomunikasyon at mga gas pipeline sa ilalim ng Baltic Sea. Nagpadala ang mga bansa ng NATO ng frigate, patrol plane at unmanned vessel sa misyong ito para protektahan ang kritikal na infrastruktura. Dagdag pa, naglagay na ang Sweden at Finland ng combat brigades sa Lapland sa hangganan ng Russian Federation para protektahan ang Europa sakaling umatake ang Russia. At ang bilang ng mga tropang Europeo sa Finland ay kapantay ng bilang ng mga tropang Ruso sa kabila ng hangganan. At ang Poland, gaya ng alam ninyo, ay aktibong pinapalakas ang kanilang mga hangganan sa Belarus. Dinadala ang mabibigat na kagamitan at mga sundalo. Ibig sabihin, sapat ang mga hakbang ng NATO lalo na't mas nagiging agresibo ang Rusya at umaatake sa Europa gamit ang hybrid na paraan. Pero binabaliktad ng Rusya ang sitwasyon at sinasabi sa pamamagitan ni Lavrov na ang mga bansa ng NATO ay nagdadala ng kanilang mga tropa sa ating mga hangganan para umatake sa Rusya. Kaya kailangan nating mauna sa pag-atake. Ito na mismo ang tinatawag na kasong belly. Sabi ni Lavrov, gusto nilang kunin ang Kaliningrad Oblast natin, kaya dapat tayong maunang umatake. Higit pa dyan, sinasadya ng mga eroplanong Ruso na lumapit o pumasok pa nga sa himpapawid ng mga bansang Baltiko para pukawin ang mga ito na umatake. Sinabi ni Lavrov na magsisisi ng husto ang mga bansa ng NATO kung pipiliin nilang pabagsakin ang mga eroplanong Ruso sa himpapawid ng Russia. Ito ay sipi mula kay Lavrov. Gumamit ng pagbabanta si Lavrov dahil may ilang bansang NATO na naghayag ng kahandaang pabagsakin ang eroplanong Ruso kung lalabag ang mga ito sa himpapawid ng mga kaalyado. Hindi malinaw kung bakit isinama ni Lavrov ang himpapawid ng Russia dahil wala namang planong pabagsakin ang inyong mga sasakyang panghimpapawid doon. Bukod pa rito, maaaring may pagkakamali dito dahil sinabi ng Poland na handa silang pabagsakin ang mga target sa himpapawid sa Belarus. Baka iniisip na ni Lavrov na kabilang na ang Belarus sa Russia pero gayon pa rin. Dagdag pa ni Lavrov ang paniniwalang maibabalik ng Ukraine ang mga hangganan nito noong 2022 ay itinuturing niyang pampulitikang pagkabulag. Ganito tumugon si Lavrov sa pahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na kayang mabawi ng Ukraine ang lahat ng teritoryo nito, pati posibleng higit pa. At dito, gumamit ng pagbabanta si Lavrov, idinagdag pa niya na kung tutulungan ng NATO ang Ukraine sa bagay na ito, tiyak na pagsisisihan nila ito ng husto. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Pinalalabas ng Kremlin sa entablado ang diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko. At itong tinatawag na presidente ng Belarus ay nagbanta na makikipagdigmaan sila ng todo kung babarilin ng Poland ang mga eroplano o iba pang mga kagamitan ng Russia. Paalala, pinag-aaralan sa Poland ang batas na papayag sa Polish Army na kumilos ng walang pahintulot. Maaaring pabagsakin ng NATO at Russia ang Russian air target sa Ukraine at Belarus kung nakatutok ang mga ito sa Poland. Ganito ang reaksyon at sinabi ni Lukashenko, CP. Mayroon akong pag-asa at tiwala sa sambayan ng Polish. Hindi nila papayagan ang mga nasa kapangyarihan na palakihin ang ambisyon nila. Ano man ang sabihin nila, susubukan nilang pabagsakin, sige, subukan nila. Kung sa Kaliningrad man, doon nila pababagsakin ang anumang Ruso, kailangan naming lumaban ng todo, sabi ni Lukashenko. Napansin nyo rin, binanggit ni Lukashenko ang Kaliningrad tulad ni Lavrov. Malinaw na sinusubukan ng Russia gumawa ng casus belli para bigyang katwiran ang posibleng provokasyon nila kung sakaling magpasya silang gawin ito. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Yan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.